Hello! Magandang hapon po sa inyo lahat at narito naman po kami muli upang magkaroon ng mahalagang talakayan. Unang-una siyempre ay hindi po nawawala yung salita ng Panginoon at patuloy naming inaabot yung mga tao na nandyan na talagang busy pa rin sa mga live streaming, sa mga Facebook. Dahil sa panahon na to ay talagang yun lang ang posible natin gawin. Kaya salamat sa mga sumusubaybay, sa mga patuloy na nagipinood dito po sa video ito. At napakabuti po ng Diyos, hindi po tayo nababayaan. At sapat pa rin yung biyaya ng Panginoon sa atin lahat. So, narito po uli ang ating anak, si Elijah, ang mag-aamon ng awit, si Pastor Jude, yung ating tagilang musician, si Pastor Ray ng Faithful and Vice Shepherd, si Pastor Albert ng Bethel Church. At siyempre po, ang bilikod si Pastor Edison. Sige po, umpisa natin ito ng isang awit mula kay Elijah. Awitin natin ang Panginoon. Yes, Panginoon, sa iyo lamang po kami umaasa. yun ay kalumuban ng ating Panginoon. At
mapakita natin na talagang mahal na mahal natin ang Diyos. At ngayon po ay gusto ko ibigay sa inyo si Pastor Albert. Pagbati, Pastor. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kapatid na nasa bahay. Alam ko na kayo ay nagpapahinga. Sumandali ay kami ay iyong samahan para sa gano'n na kami ay maraming may share sa inyo. Makakadagdag sa ating alaman tungkol sa pangyayari sa ating day. Magandang hapon sa inyo. Yan, ganda po. Kuya Pastor Ray. Magandang hapon sa inyo lahat. Sabi nga ng Philippines 4:4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sa lahat ng pagkakataon at anumang mga sitwasyon na meron tayo, patuloy tayong magalak sapagkat ang Diyos ay may kaparaanan sa lahat ng nangyayari sa ating buhay sa bawat isa. God bless you. Yan. So, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Napakabuti po ng Diyos sa Kanyang patuloy na magbigay sa amin ng biyaya. Gusto lamang ibalita sa inyo lahat na ito pong lugar namin Pandakake ay nasa maayos pa rin po kami kalagayan. Ang mga pastors po rito ay talagang kahit wala po masyadong mga pinagkakabalaan ay tumataba dahil kain tulog. No? At nasa maayos sa bilang. Kaya binabati ko po yung mga kapwa kong pastor, si Pastor Mike, si Pastor Ronnie, at si Pastor Boy, at saka si Pastor Paul. At sana po isang araw ay kayo naman ang makasama din namin dito. At siyempre, at yung buong mga kasama natin kapastoran sa buong Mexico. Kaya pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Sir? Magandang hapon po sa inyong lahat. Tulad po ng ating pong inawit kanina, mga pangako mo bilang anak ng Diyos, panatili po tayong panghawakan yung kanyang mga pangako na tunay na siya yung kaibigan nating tapat na kailanman ay hindi na iiwan. Siya po yung ating sandigan sa oras ng mga suliranin o mga struggle sa buhay. Nandyan siya at naghihintay lang siya. Kaya tayo ay patuloy na mag-aral at manalangin at matuto sa kanyang mga salita. Magandang hapon. Sige po, si Elijah rin siguro kausapin mo ng kabataan at alam ko ngayon isa man, lagi sila sa bahay ngayon. Pagpalang hapon po sa ating lahat. Ayan, sabi nga ng ating mga kapastoran dito purihin pa rin natin ang Panginoon sa kabila ng mga nangyayari. Alam ko may purpose, Lord, bakit Okay, so ang concern natin ngayon sa panahon na to ay ano yung kalagayan ngayon ng church kasi for almost 10 days na ata yun nagkakamali yung quarantine. So ano yung epekto nito sa church natin sa kasalukuyan? Tanungin natin si Pastor Ray muna. Purihin po ang Panginoon sa kabila po ng may lockdown tayo. Napakaganda yung regulation ng Panginoon spite na mayroong sitwasyon tayo na kinaharap. Pero ang pagtuturo ng Panginoon sa atin ay huwag mabagabag. Sabi nga, kung ating babasahin ng Biblia, ang Diyos ay mayroong lahat na pagkakataon at kaparaanan ay gaano mong kabigat o anumang sitwasyon meron tayo. Mahalaga na makita natin na lagi, ito yung panahon na dapat laging bukas ang Iglesia para magbigay po ng kalakasan. Sa amin po, sa Faithful and Wise Shepherd of God, nung nakaraan ay nakapag-set pa ng 3 set ng gawain, 2 sa Chase at sa Tangle, bahay ng kapatiran. At salamat sa Panginoon at naroon pa rin yung tinatawag na kalakasan. Napakahalaga kasi yung pagkakaroon ng gawain sa church kasi at sa bawat tahanan. Ito kasi yung dapat gawin natin. Huwag natin hayaan na tignan lang natin yung pangangailangan physical. Dapat tignan natin yung pangangailangan spiritual kasi ang church dapat huwag hihinto. No? Sa panahon ng bago at lumang tipan, nakita natin ano bang sigalot, ano bang pagsubok na nanatili ang church. So, kami po ay patuloy po nagpapatuloy sa gawain, iba't ibang pamamaraan lamang at pag-in po sa church ay nag-declare po ng 21 days of prayer and fasting at isa sa mga nais ng Panginoon na patuloy po na tayo ay maging marundog sa pananalangin sa Panginoon. Salamat
at patuloy po yung kalakasan na magpatuloy ang iglesia po sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. So, mahalaga po yun, sinabi ni Pastor Ray, na ang bawat church ngayon ay dapat tuloy-tuloy lang. Hindi dapat humihinto sa mga gawain nila sa Panginoon. Pastor Albert, Kalagayan ng church ay siyempre hindi mo maalis sa atin mga miyembro sa mga pastor pero sa mga miyembro malaki ang epekto nito sa siyempre karamihan hindi naman pare-pareho ang iba ay medyo naliligalig pero gano'n pa man yung gawain ay tuloy-tuloy pa man din kaya lang medyo limitado na ang gawain hanggang ng gusto sa gobyerno natin hindi sama-sama na marami. Kami dito sa church na hinawakan ko, meron yung pagsamba kaya lang, ilan-ilan lang, hindi pwede yung marami. At nagpapatuloy. At yun ang maganda ro na maski gano'n na sitwasyon natin na nagkakaroon tayo ng nagpapatuloy. Paling pagsubok lang sa atin yung mga bagay na naranasan natin. Pero pansamantala lang yun, hindi pang habang panahon. Dating araw, matatapos din yan. Siguro, alam ng Diyos ang lahat ng bagay, maaaring pagsubok sa atin yung mga ganyan, sa ating mga partay, kung paano tayo mag-respond sa ganyang sitwasyon. Ang maganda ay nagpapatuloy tayo sa mga gawain ng ating Diyos, problema talaga yan, hindi tayo sanay sa ganyang problema pero ang maganda niyan, magpapatuloy tayo kasi wala naman, maski naman na Old Testament New Testament ay nagpapatuloy pa rin sila maski maraming pagsubok nangyayari sa kanila pero pa man nagpapatuloy sila, ganun din sa atin tayo mga mananampalataya ay medyo na-apektuhan din ng malaki pero yun ay hindi pwedeng maka-ano sa atin, makapaghinto sa ating pananampalataya bagkos yan ay isang pagsubok na sa atin ay magpapatuloy tayo, lalo pa tayo magpapatuloy. Kaya sa atin, ang mga pangyayari sa atin ngayon ay isang sinishape yung pananampalataya natin kung hanggang saan ang pananampalataya natin. So, yan ay maganda. Huwag natin tatanawin yan isang negatibo, kundi isang positibo. Kasi darating araw, hindi naman habang panahon yan. Pansamantala lang yan. Kung ang ating pananampalataya ay nagpapatuloy, so darating araw na magtatagumpay din tayo. Sabi kanina, prayer ay napakahalaga sa atin. Diyan natin makikita kung paano natin tinitingnan ang mga pangyayari sa atin. Kaya patuloy lang tayo sa ating pananampalataya na sa gayon na pagpalain tayo natin. So, ito po ang nabanggit ni Pastor Albert naman. Sabi niya, ito po ay pagsubok lang. Ibig sabihin ay hindi ito ganun katagal. Pansamantala lang ito at alam natin na ito ay matatapos ng mabilisan din sa kalooban ng ating Panginoon. So, Pastor, may epekto pala ito sa mga mananampalataya. Napakahalaga na sabi nga epekto nito una, bagamat sa una malungkot dahil yung regular na gawain. Pero alam ko matatapos ito na positibo dahil yung mga Kristiyano ay lalong nagiging mapanalangin. At sa lahat, yung panahon ng pamilya na minsan mahirap buuin sa family devotion, nakita natin yung positibo na nagkakaroon ng family worship, family gathering, family fellowship. Yung magkapamilya na hindi ka agad nag-uusap-usap ng matagalan, ngayon matagal na nakakapag-usap at meron ng banding. At maging po sa mananampalataya ngayon madalas na nagbabahagi na sa FB, sa Messenger ng mga verses at mga quotes in the Bible. Napakahalaga. Kaya ako'y natutuwa, bagamat nakalulungkot dahil nga ating gawain ay, pero sabi nga ni T.L. Osborne, ang iglesia ay dapat, dalhin dapat ang iglesia
doon sa mga mananampalataya. Yun daw ang dapat na mangyari. So, ito yung nangyayari ngayon. Ang iglesia ay idinadala ngayon sa bawat tahanan upang sa gayon ay pagtibayin ang bawat spiritual na buhay ng bawat mananampalataya. Kaya mas positibo lang tayo. Sabi naman sa Biblia anumang karamdaman, anumang sakit, anumang sakuna ay kayang lutasin at pagalingin ng Panginoon sapagkat tayo ay kanyang mga So, actually po, ang observation ko lang, ang malaking epekto rito ay mga baguhan ng mga Kristiyano. So, kami po ay ini-guidance pa rin namin kayo sa kabila po ng pangyayari nito na wala pong may kontrol na lahat ng bagay. So, nawa ay mangusap pa rin sa inyo ang Panginoon, bigyan kayo ng kalakasan ng Diyos, bigyan kayo ng kalimanagan sa mga nangyayari nito, at nawa hindi mangyari ang salot na to na huminto kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kami dito sa church, Pastor, meron kaming ginawang prayer chain, 24 hours a day, na merong bawat oras may nananalangin. Pero hindi kami tumitigil. Hanggang itong COVID na to ay nandito ay sa ating bayan, hindi kami tumitigil na manalangin. So, talagang mga Kristiyano talaga, kahit anong mga pangyayari ay hindi sila tumitigil na maglingkod sa Panginoon. Sapagkat ito yung naman ang gusto ng Diyos makita sa mga nanampalataya na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, kahirapan, ng mga kalagayan, ang nakikita ng Diyos at gusto makita ng Diyos, nagpapatuloy tayo. Kalagdagan, Pastor Gil? Actually, lahat po ng sinabi niyo yung idea ko, kaya salamat po. At binanggit niyo ng lahat. Additional lang po, para po sa inyo, mga kapatid ko sa pananampalataya, huwag po tayong sumuko. Sayang po yung mga nasimulan natin, ngayon pa na halos alam na po natin malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. At huwag po tayong mawala ng pag-asa. Let's just keep moving forward. Yung faith natin, panindigan natin kung ano po yung ating pananampalataya. Anumang dumating na struggle sa buhay, ay manatili po tayo kay Lord. Huwag po tayong bibitaw. Patuloy po tayo. Sige, salamat. So, sa kabila ng mga pangyayari na nangyayari dito, kahit paano may nakikita tayong positibo. Although hindi nararapat nga ito yung mga nangyayari kasi may mga napapahamak, may namamatay, may nagkakasakit, pero somehow may nangyayari mga positibo sa ating mga paligid. Kasi ang kabutihan ng Diyos hindi talaga tumitigil yan lalo na lagi merong kabutihan na ginagawa ng Diyos. Alam niyo, Pastor, yung nakita ko, kahit na sila lumalapit sa Diyos ngayon kahit gobyerno, kahit na militar, kahit na anong ahensya, lumalapit sa Diyos, sila ay humihingi ng tulong sa Panginoon. Pero Pastor, anong observation nyo na positibo? Sa akin ang maraming mga bagay ang tinuturo sa akin. Lahat sa akin, hindi lang sa akin, hindi sa lahat ng tao. Unang-una, yung mga hindi mananampalataya, katulad sa iyo, na umakapit sila sa Diyos. Kasi maaaring waiting ng Pinoon na mga tao malapit sa Kanya. Nakilala siya. Kasi yun ang paraan niya. At ang maganda dyan, ang Diyos ay lagi nga nangungusap sa atin. Hindi kailanman lagi nangungusap yan sa panahon na lalo na panahon natin ngayon. Ang kailangan lang natin ay yung mapagmasid, Yes. yung mga pangyayari sa atin. Pero ang Diyos, lagi nangungusap yan sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. O tinuturuan tayo, yung mga tao, kung paano lumapit sa Kanya. So sa atin mga mananampalataya, maaaring nagkulang din tayo o mayroon yung nagturo sa atin para lalong umibay ang ating pananampalataya, yung iba nalalamig, no? Kaya lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa kasi ikabubuti natin sa Biblia. Kaya sa akin, yung pangyayari natin yan ay isang paraan ng Diyos na lumapit sa Kanya ang lahat ng tao. Okay, so Ako, pagka nire-report yung COVID-19 report ang hinihintay ko yung ilan ang gumaling. So, thank God, maraming gumagaling. So, ibig sabihin, positibo na talagang
merong kung magandang nangyayari sa kabila po ng COVID-19 ay sabi nga nagpapatuloy, pero alam natin ito ay hihinto sa kaparaanan ng Panginoon. At yun ang pag narinig ko may gumagaling, may nag-recover, meron ng pinapauwi na ayos na. Talagang pinupuri ko ang Panginoon kasi sabi nga sa paglilingkod huwag mo daw bibilangin yung pagbagsak, yung pagbangon daw bibilangin mo. So mahalaga daw na maging sa paglilingkod huwag mo daw bilangin yung pagsubok, bilangin yung pagpapano ng ginagawa mo. So yung bilangin natin at tignan natin yung ilan yung gumagaling. At patuloy na nakita ko na maraming gumagaling, kaya positive po tayo na matatapos po ito at positive po tayo na talagang malulutos lahat sa sapagkat nandun yung mga masasipag natin frontliner, mga doktor, mga workers na talagang isa nga talagang nakita ko sa FB na sobrang pagod ng mga nurse, mga doktore, nakahiga na sa daanan ng hospital. And we praise God, we are blessed ng ganun yung kanilang dedication sa kanilang panawagan. At makakaasa din po kayo, ang mga pastor ay bago pa na isip yung salitang frontliner ay frontliner na yung pangunang tinawag bilang mga pastor na laging nangunguna yan, no? Pagsubok, sa mga pagbibigay ng kalakasan, panalangin, hanggang sa panahon ito, makakaasa kayo na ang magandang balita ay hindi po nagtatago sa kwarto mga pastor. Patuloy po yan nananalangin at patuloy na umiikot upang paano po ang kabutihan ng Diyos ay magbigay ng pag-asa sa bawat mga. Okay, so yun po. Actually, isa sa mga na-observan ko rin po, karagdagan lang po, no? Actually, nagkaroon ng disiplina ng mga tao, no? Kasi alam nyo sa palengke, kasi hindi ko rin mamalengke minsan Pagka namamalengke ako ngayon, nakapila na ako sila. Hindi na ako yung agawan, hindi ka nga. Dati talagang kung ano lang, gusto. Siguro mamalengke ka rin, nakikita mo rin, ano? Hindi ako sinasama ng Jesus. Hindi ako sumasama ng Jesus, no? So, at isa pa sa mga observation ko nito ay yung pinapakita sa atin ng Panginoon yung kahalagaan ng kalinisan. No, kasi ngayon lang tayo nagdidilis actually sa bahay natin Ngayon lang tayo naging aware na kailangan malinis yung ating paligid, maligal yung ating katawan. Ngayon lang po na tayo masyadong aware ngayon, no? So sana po kahit wala po itong COVID na to, ituloy lang natin itong disiplina at kalinisan. Napakahalagang bagay po na tinuturo sa atin sa pangyayari dito. So, gusto lang po i-remind mga nakasubaybay po rito kung meron kayong tanong, kung meron kayong prayer concern, kung kayo magkakabili na mag-message o mag-chat. At nandito naman po si Pastor Albert, kilala po niyo marahil si Pastor Ray. Kayo po ay willing na abutin kayo, abot na kayong makakaya. Sapagkat walang hindi kaya kapag sama-sama, lalo tingin pero tayong malakas na paniniwala sa Panginoon. So darago tayo sa isang malagang mensahe ng Panginoon, no? Kasi ito yung marahil gusto natin bigyan din Gaano kahalaga yung ating paniniwala sa Diyos sa pagtugon o pagharap ng krisis na to. Gusto ko lang ikuan sa mga kapasuran natin yung actually yung panahon ng Old Testament. Merong kabataan na nakwarantine, pastor Nakwarantine po sila sa Babylonia. Apat po sila. Opo. Pero kahit nakakwarantine sila, hindi sila bumigay sa paniniwala nila sa Panginoon. Kinakita nila kung gaano katindi yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. So, yung tatlo na binanggit ko kanina, dumaan sa apoy Pastor? Kinakita talaga na dumaan sila sa apoy Eh tayo po, mga likod ng Diyos, hindi pa tayo dumaan sa apoy. No? Ibig sabihin, sapat pa rin yung proteksyon na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nandito po yun ang palingkod ng Diyos, nagbibigay sa atin ng mga insight tungkol sa gaano kahalaga yung paniniwala natin sa Diyos. Pastor? Napakahalaga yung paniniwala sa atin. Yun ang ganap din. Kung wala kang paniniwala sa Diyos, nawasahan mo? Walang ang buhay ng tao parang arit lang. Parang dumadaan na hindi mo naglaman. Kaya kung mayroon kang paniwala sa Diyos, yun yung bilid sa atin. Sa isang buhay na maganda. Kaya kung wala kang Diyos, asahan mo? Wala kang asahan. Kasi yun lang ang
tanging pag-asa natin ang Diyos. Dahil kung wala kang Diyos, walang napakalaga niyan kasi yan ang nagbibigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ang buhay natin. Akala nila ay ang buhay natin ay ganun-ganun lang. Hindi. Ang buhay natin ay mahalaga. Napakalaga ng buhay natin. Minsan lang yan. Binibigay ng Diyos. Pagkatapos wala na. Tapos na. So, kung ang buhay natin na ito ay dinadala natin, nakasentro sa Panginoon, maganda yung buhay natin. At laging may pag-asa. Lagi mayroong inaasahan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang gusto niya nag-iimala. No? Yan ang maganda dyan ito sa buhay natin. Kaya ang buhay natin, hindi dapat walang paalaga. Hindi ka natin halaga yan. Lalo-lalo na kung meron kang Diyos, ay yun ang bibigay sa atin na paniwala sa buhay, yung punong-puno ng pag-asa. Meron kang tinatanaw na magandang pag-asa. Hindi sa kung wala kang Diyos ay wala lang. Parang ganun lang ang buhay natin. So kung may Diyos, kay meron kang tinatanaw na pag-asa. Okay? Salamat po, Pastor Albert. Si Pastor Ray naman. Alala ko po yung mensahe kaninang umaga sa ating devotion, sa ating prayer time kaninang 5 a.m. na ang Panginoong Kristo dito sa Matthew chapter 16 verse 13 na nagtanong ang Panginoong Yesus sa kanyang mga disipulo. At ang tanong ng Panginoon sa mga disipulo, who do people say the Son of Man? So, sabi ng Panginoong Yesus sa mga tao, ano ang kanilang pagkakakilala o anong sinasabi nila tungkol sa akin. Ang sabi ng disipulo na si Pedro, sabi dito, they replied, some say John the Baptist. So, sabi ng iba, kayo daw po si Juan Bautista. So, ang iba naman po, ang sabi naman po ay, kayo daw po ay si Elijah. At ang sabi naman din ng iba, kayo daw po ay si Jeremias o isa sa mga propeta. So, makikita natin dito na ang mga tao ay may iba't ibang pagkakakilala kay Jesus sa panahon yun. Kaya nga napakahalaga na itong panahon ito ay gaano ba natin nakikilala o ano ang pagkakakilala natin sa Panginoong Jesus sa panahon ng COVID-19. Ito makikita po natin ang napakahalagang mensahe ng Diyos sa panahon ding ito ay nung tinanong ng Panginoong Jesus si Pedro, ang sabi ko doon ay, but what about you? He asked, who do you say I am? Nung anong sinabi ng mga tao, pero nung tinanong ng Panginoong Jesus si Pedro, ikaw ano ang pagkakakilala mo sa akin? Napakagandang sagot na binigay po ni Pedro, sabi doon, Simon Peter answered, you are Messiah, the Son of the living God. So, napakagandang sagot at napakatamang sagot sa panahon ito. Napakaganda rin pong pagnilay-nilayan natin sa panahon ng COVID-19. Sino ba si Jesus na ating Diyos sa panahon ng COVID-19? Siya ba ay isa sa mga naghihimala lang? Isa ba sa mga nilalapitan natin sa panahon ng pangangailangan? O ganun din ang sagot natin sa sinabi po ni Pedro na kung saan sabi niya, you are Messiah, the Son of the living God. Alam niyo po, anong sagot ng Panginoong Jesus sa kanyang sinabi? Ang sabi ng verse 17, Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by Father in heaven. So, makikita natin dito na maaring ang mga tao ay sumagot at narinig nila yung mga patungkol kay Jesus base sa kanilang nakikita sa panahon ng lumang tipan. At dito makikita natin, ang sagot ni Simon Pedro ay ayon sa kalooban ng Ama sa Langit. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga sa panahon ito. Ano ang sinasabi ng Diyos sa buhay natin sa panahon ito kung sino si Jesus? Sabi nga, napakahalaga na natuwa ang Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po sa oras na ito ng COVID-19 ay even there is trials, even there is a
circumstances na dinaraanan natin, ay makikita na si Jesus ay Diyos na makapangyarihan sa panahon ito. Napakaganda na ito yung panahon na makita natin na sino ba talaga ang Diyos na makapangyarihan sa buhay natin. Kaya nga, dito makikita po natin na sa buhay ng bawat isa na gaano ba natin i-exercise. And this is the time to exercise our faith. Madali kasi i-exercise ang faith pag marami kang pera, marami kang pagkain, wala kang problema. Pero now is the time to exercise your faith and to practice your faith. Who is God in your life? Kaya nga, sino ba ang Diyos sa panahon ng COVID-19? Dapat makita natin, siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos na siyang kasagutan at kalunasan ng COVID-19. Kaya nga, ang daming sinasabing gamot, pero the real medicine of COVID-19 is trusting the word and the hands of God that nothing is impossible. Kaya nga, sabi nga, maganda na yung sagot natin sa COVID-19 na yan ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa sarili natin. Kasi pag sa sarili natin, takot, pangamba, kawalan, nervyos, ito yung malimit na sabihin natin sa panahon ito. Pero kapag tayo po ay we lift up the power of God in our life, we can say that Jesus is a God of nothing is impossible. Jesus is the answer of COVID-19 problem in this world. Kaya nga, mahalaga po na makita natin, ang Diyos po nagtatanong sa inyo sa hapon ito. Sino si Jesus sa panahon ng COVID-19? Nawa, maging matibay sa inyo, siya ang Diyos na makapangyarihan, na walang imposible sa Kanya, na ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Pagkadagdag ko ron, yung pagkakaalam ng tao, sabi ng tao ay si Elijah, Jeremiah, sabi ng mga propeta, ay hindi ko para natin kami ng situation sa isang tao lang, pangkaraniwang tao. Pero sabi ng binasa natin, ikaw ay Pedro, sa batong ito tatayo. So, inihayag niya na ang ating Panginoong Jesucristo yung tao. Siya ay nagkatawang tao para makilala ng tao yung layunin niya. Kaso, ang pagkakaunawa ng tao, siya ay tao. Yung pangkaraniwang tao na hindi mapag-himala. Kaya sa atin, tayo sa ating mga nabuksan ng ating kaisipan, naunawa natin na hindi sa tao. Di ba? O kung palagay natin na yung tao, makikilala ko ang tao, nawala na sa isip ko. Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi ang tao, nagkatawan ng tao. Kung halimbawa ka pala, nagkatawan nga yun siya, o nagkatawan hindi tao, makikilala natin siya. Makikilala natin kaya siya. So, siyempre hindi. O kung halimbawa nagkatawang hayop siya, makikilala natin siya. Hindi. So, magkakatawang tao siya para mamusap siya bilang tao sa atin. Para makilala natin siya. So, yan ang sinasabi doon na hindi mo pwede tuga ang Diyos sa tao sapagkat siya nga ay makapangyarihan o nagkatawang tao. So, dapat malaman ng tao na ang ating Panginoong Jesucristo 100% tao siya, pero 100% Diyos siya. Amen. Amen. So, kabalikan ko lang po yung sinabi kanina ni Pastor Ray. Sabi niya, ang pagkilala ni Pedro sa ating Panginoong Jesus ay ikaw ang dakilang Misaya. Alam mo nyo, ibig sabihin ng Misaya sa English, sabi ro, ang ibig sabihin po ng Misaya ay the promise delivered the Jewish nation. Siya yung pinangako ng tagapagligtas ng bayan ng Israel. So, ito rin ang pwede natin gamitin sa panahon na to. Siya rin yung ating pwedeng sabihin na ang pag-asa natin sa ating kasalukuyan na krisis na to ay wala pa rin iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Kaya Diyos ay tunay na sa oras na to ay pinakita sa atin na makapangyarihan pala ang Diyos. Amen. Kaya wala pala tayong dapat ipangamba, ikatakot sapagkat
ang Diyos pala ay magagawa ang anumang bagay na hilingin natin, papanalangin natin. Kaya kahit po nabanggit kanina, na ito po ay pagsubok lang. Parang bahagi ng buhay natin na dumadaan at pagkatapos ay biglang mawawala at malilimutan natin. Mula rito ay meron tayong matututunan sa ating buhay. Magagamit natin ito sa inaharap para lalo tayong maging matibay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Tapos dala ko tayo sa mga encouragement message natin. Sir John, may karagdagan ko pala? Isang bagay po na gusto ko pong bigyan diin. Napakahalaga po ng ating pananampalataya, lalo na sa panahon na ito. Ang pananampalatayang spiritual, pagkakaroon ng komunikasyon sa Diyos, ang pagkakaroon ng pag-asa, pagkakaroon ng kapayapaan, ang pagkakaroon ng kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan ay nasa ating pong pananampalataya. Kaya napakahalaga, patayuan po natin kung ano po ang itinuturo ng Biblia at maniwala tayo na ang Panginoon Kristo ay isang makapangyarihan at ang mga pangako niya ay panghawakan po natin na hindi niya po tayo muli-muli iiwan. Sabi ko po sa inyo, hindi niya tayo iiwan at kailanman hindi niya po tayo mababayaan. Ang ating pong dinaranas sa panahon nito ay isang bahagi po ng struggles bilang mga Kristiyano. Paano dumadaan tayo sa mga testing. Nakikita ng Diyos na kung sino talaga yung nagnanais na makasama siya, makapiling siya, ay yung talagang mayroong pananampalataya sa Kanya. So ituring natin, ito ay isang pagsubok na ating pinagdadaanan sa mga panahon ito. Huwag po tayo bibitiw at manatili po tayong manampalataya sa Diyos. Okay, maraming salamat. So, encouragement message po sa mga kapwa natin manggagawa at sa mga church week natin na susubaybay sa ating mga video na to. At saka yung mga front-enders po natin, mahal po namin yung mga front-enders po namin, alam po namin ang iyong pagsisikap, pagtsatsaga. At Pastor Robert, Sige, magpatuloy po tayo sa ating huwag tayong panghinaan sa ating pananampalataya ito. Maaari ito ay isang malaking pagsubok, pero matalagpasan natin yan sapagkat hindi naman habang panahon ganyan. Isang pagsubok lang yan. May bibigay akong isang ilustrasyon. Halimbawa, ikaw ay isang sanggol, hindi ka lalaki ka, dahil nakadestino ka sa paglaki. At ikaw ay magiging matatag pag ikaw ay lumaki. Pero hindi sa isang pinhi ay hindi maaaring hindi lumaki. Lalaki yan, lalo na kung yan ay dinidilig-diligan mo. At kung ikaw naman ay malaki na, may handa na kayong paitaas, patat ka ng pakat sa pagpupunta sa itaas, sa kwarto. Ganon ang ating pananampalataya. Hindi maaari hindi lumaki. Maaari yung mga naranasin natin ngayon, isang pagsubok para umulat yung ating pananampalataya, lumaki hanggang sa maging ganap. Nasa gayon ay ma-enjoy natin ang buhay natin. Ang buhay natin ay masarap. Ang buhay natin, despite sa maraming problema tayo kinakarap, pero isang challenge sa atin yan. Depende yan kung paano mo tatanggapin ang mga problema yan negative. Tatanggapin, negatibo nga yan. Ngayon, kung gagawin mong isang positibo yan, maganda ang kalabasan yan. Kaya tayo magpatuloy sa ating pananampalataya sapagkat ang Diyos ay laging nangungusap sa atin sa lahat ng paraan para sa ganon. Ikaw ay makaranas din ng katulad ng aming naranasan. Ito ay isang pananampalataya na buhay. Di ito patay na pananampalataya, kundi buhay. Tayo ay nakakaranas ng ganyan para yung ating pananampalataya mag-level up sa ating pagkilala, sa ating huwag tayong hito, lalo na kayong mga bago, isang pagsubok lang yan sa atin. Sa mga frontliners naman ay saludo kami sa inyo sapagkat tinataya niyo ang inyong buhay para sa amin. At kami ay nagpapasalamat sa inyo.
Okay, sorry. Amen. So, sabi nga ng salita, Jesus is not only above His church, but also all His creation. So, makita natin na hindi lang nangingibabaw ang Diyos sa kanyang iglesia. Hindi tandaan natin na isang pangako din na siya rin ang nangingibabaw sa kanyang lahat ng mga. Napakagandang hamon na maaari sa mga bawat mananampalataya sa panahon na kung saan mas lalo mo nating marinig ang mensahe ng Diyos. Naalala ko po bago po magkaroon ng mga lockdown, sa bayan ko, bayan-bayan pa lamang po nagkakaroon ng lockdown. At maraming gawain ang hindi nagdadaos na noon. Ano? Pero habang naggagawain po kami sa church, ay nangusap ang Diyos. Sabi nga, doon po nag-umpisa yung, sabi niya, kailangan niyo magkaroon ng panalangin at pag-ayon. And doon sa pag-worship, doon ang usap ang Panginoon. And nung pong last week naman, ang usap ang Diyos na kung saan ang mensahe ng Diyos ay hayaang nakabukas ang iglesia. Napakahalaga po sa panahon ito na mas lalo nating pagigtingin ang iba't ibang pamamaraan kung paano po lumaganap ang kapangyarihan at presensya po ng Diyos. Amen. Sa panahon ito, mas lalo nating makikita gaano ba kadakila at makapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Sapagkat sa Biblia, habang binabasa niyo po yan, makikita niyo sa bawat sitwasyon, kalamidad, sa bawat delubyo, sa bawat mga salot na nangyayari, sa pagtawag ng kanyang mga anak, nandoon ang kamay ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga sa panahon ito na makita natin, maaring ito ay pagtuturo at paghahanda. Pagtuturo na kung paano natin ipapractice, ipapamuhay ang ating pananampalataya sa Diyos. Sabi nga ho, paghahanda sapagkat alam natin sa huling araw ng pagdating ng Diyos, itong huling kapanahunan ito, ay marami tayong may encounter na susubukin ang inyong pananampalataya, susubukin ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, sa oras na ito, saan ka man, ano man ang kalalagayan mo, sabi nga ho, patuloy na mag-alab ang iyong pananampalataya. Sabi nga noong nakaraan, dinamos ng bawat kapastoral, mananampalataya, yung fervent prayer, kailangan mo yan ngayon. Na lalo ka pang pagtitingin, pag-alabin, at sabi nga ho, lalo pang pagyamanin ang pagtawag sa Panginoon. Tandaan niyo po, sabi nga ano daw po ang talian, sabi nga dito po sa lupa ay tinalian sa langit. Ano man daw ang pakawalan, dito po sa lupa ay pinakawalan sa langit. Kaya nga naniniwala ko, sabi ng James, Book of James, na dinirinig ng Diyos ang panalangin ng taong matuwid. Kapatid, isa ka doon. Kaya kapag ikaw'y nanalangin, nanampalataya, tumawag sa Panginoon, makikita mo ang kaparaanan ng Diyos na makapangyarihan, hindi lang sa kanyang iglesia, kundi sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya nga, sabi nga ho, alam natin na ang Diyos ay kasama po natin. Huwag po tayong tumulad sa mga nakasakay sa bangka nung ang Panginoong Hesus ay nanonood. Dahil may malakas na bagyo at malakas na alon, ay ginising nila si Hesus. Ang sabi doon ay, wala po ba kayong manasakit? Mamamatay na tayo, natutulog pa kayo. Pero nung tumayo si Hesus, ay pinahinto niya ang bagyo at pinahinto ang malakas na alon. Anong sabi ng Panginoon? Hanggang ngayon, wala pa ba kayong pananampalataya? Kapatid, baka sa oras ng COVID-19, gustong makita ng Diyos, hindi yung pagpapanik mo, hindi yung panghihina mo, kundi ang gustong makita ng Diyos, ang iyong pananampalataya na kasama mo ng Diyos, na anumang sitwasyon meron tayo, ikaw ay panatag dahil ang Diyos ay kasama natin. Kaya magpatuloy ka, patuloy na sa iyong buhay, maging busy ka sa panahon na lalo pang pag-alabin yung relation nyo ng family, pananalangin, fellowship, sa bawat sa pag-worship kay God. Alam nyo, ito yung makikita ninyo sa panahon ito. Napakaliwanag at napakabilis kagyat ang salita ng Panginoon na nangungusob sa dahil sabi nga ito yung panahon na lalo mong makita yung kaparaanan. Kaya magpatuloy ka at patuloy kang magpuri sa Panginoon. Amen. So, maraming po salamat mga lingkod ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. At nga po ay gusto namin paabot sa lahat na
sa bawat bagay, sa bawat punto ng ating buhay, mahalaga yung ating lakas ng paniniwala natin sa Panginoon. So, yun po yung gamitin natin ng tools para po tayo ay patuloy na maging may naon sa ating buhay, maging pagpayapa sa ating buhay, at alam po natin na ang Diyos ay magagawa ang lahat ng bagay na naman ang ating hindi at naisip sa Panginoon. So, ini-encourage po namin yung mga kapwa namin pastor na talagang actually hindi po hadlang itong mga nangyayari dito na wala tayong magagawa. Meron po tayong magagawa at ito nga po yung kadalasan na mas effective na gawin natin, yung live streaming, sapagkat karamihan sa mga bahay, sa mga Christian ngayon, nasa bahay lang at busy sa paghawak ng mga cellphone. Kaya ito po yung gamitin natin para po sila ma-reach out, mabigyan sila ng lakas ng loob. At salamat po sa mga churches na nagkapatuloy. Meron lang po kami gustong ibalita. Ito po ay plano pa lamang. At nawa ay pahintulot ng Panginoon na magkakaroon kami ng celebration. Pagkatapos po itong crisis na to, at sama-sama kami ng Pitong Church na magkakaroon ng sa masayang pagpupuri sa Panginoon at taus-pusong pasasalamat sa Panginoon. Hindi po namin alam kung saan church gaganapin at kami po ay itong church na to ay magdadala ng tigil isang lechon. Kaya dalangin po natin, tulungan niyo po kami na manalangin na matapos na po ang crisis na to at may balik sa normal yung gagawin buhay natin. Na talaga namang malaya tayo nakakapaglingkod sa Panginoon. So gusto ko lang idagdag ito, ano? Yung isa sa mga bagay na nakita natin dito, na mga positibong bagay, na ang salita ng Panginoon hindi napipigilan kahit pa saan. Kaya yung dapat pasalamatan natin na ang salita ng Panginoon ay talagang malaya na nibabahagi ng mga lingkod ng Diyos. Kaya pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon at sa pangulit po natin siyempre po ay hihingi tayo ng panalangin sa nakakatanda sa atin. Hallelujah. So, Albert, prayer po. Prayer, sige. Ay manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat sa pagkakataon na ito na ikaw sa amin. Na kami naging pagpawala ng mga Lord sa ilang sandali. Nawa sa mga nakinig. Hayaan mo, Panginoon Diyos, na bawat makinig na yun ng iyong Diyos. Yes. Na binibisyo nito, Panginoon Diyos. Tumawag sila sa iyo, Panginoon Diyos. Umasa sa iyo, Panginoon Diyos. Nagpalataya sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya naman, O Diyos, yung mga salita ngayon, pagkakas nyo lagi sa kanila. Amen. Diyos, bilang pangungusap mo sa kanila, na sila ay mahal mo, Panginoon Diyos. Kaya ginagawa ito, ipapatutin sila, Panginoon Diyos. Panginoon, pagpalain po, ang bawat nakinig, ating isa, Panginoon Diyos, at aming pagpupulong na ito, aling po sa iyo, Panginoon Diyos. Amin na hindi ito mabalik na walang pagturan. Amen, Diyos. Magpos ito, Diyos, magiging magpapala sa marami. Palain mo mga salita ngayon, nabanggit namin, Panginoon Diyos. Bawat nakinig ng mga nakinig ngayon, salita mo, Panginoon namin Diyos. Hayaan mo ito ang pagbigay sa kanila ng pagkilala sa iyo, Panginoon Diyos. Ang muling pagkilala ng isang Diyos na buhay, Diyos na mapagpala, Diyos na maunawain, Diyos na nagbibigay ng lahat ng kailangan, Panginoon Diyos. Panginoon, salamat, palain mo po ang gawain nito. Patuloy mo ito. Ang kasama namin, yung mga mapapalikot mo, Panginoon Diyos. Nang sa gayon, O Diyos, lalo pa ito lumawak at maging pagpapala sa marami, Panginoon Diyos. Ito naman ang layo mo sa amin, Panginoon Diyos. Maging pagpapala, Panginoon Diyos. Upang sa ganon, banal mong pangalan ay mapagpalan.
niyong pag-usapan, pagtulungan po natin at ipabot natin sa pagkakapatiran natin sa abot ng ating makakaya sa mga kaparaanan. Na alam ko po ay yung Diyos ay nalulwalhati sa lahat ng bagay na ginagawa po natin. At huwag po kayong mag-alala, wala po tayong tinataas ng mga church po dito. At wala po tayong tinataas din ng mga denomination. Ito po ay puro encouragement lang na para po tayo patuloy tayo lumakas ang ating pagtitiwala at paniniwala sa Panginoon. Magpalain po kayo lahat ng ating Panginoon na bigay sa inyo ng Diyos ang ating mga pangailangan po. Uling mensahe, Pastor? Salamat sa inyo lahat na nakinig, nagtaga sa amin. Naway pagpalain kayo. At ito po yung umpisa ng aming gawain na live streaming. Naway sundan nyo kami para sa ganon ay mapagpala kayo. Pagpalain din kayo ng ating Panginoon sa lahat ng oras sa inyong buhay. Ayan. Magandang hapon at salamat sa inyong pakikinig. At ako'y naniniwala na tumilos ang Diyos at Amen. mayroong ginawa ang Panginoon. Tandaan natin, the real meaning of lockdown is total trust in God. Amen. At nawa sa oras na ito ay lalo yung pagkatiwalaan na makapangyarihan ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sige po, maraming po salamat ulit. At yun nga, yung plano po namin, live streaming, isa sa mga pinag-pray namin, magkaroon kami ng live streaming ng 7 last word. Kasi po, ay 7 yun eh, pitong kami. Parang tamang-tama. Niyakma ng Panginoon. Kaya, sige po, ay loobin ng Panginoon. Ang mga plano pong maganda ay pahintulot ng Diyos. Pagpalain po kayo.